Balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoon, iral habang panahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutuhan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga kapatid, tayo'y mapalad at magkapasalamat sa ating pagdulog sa dambana ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, ngayong araw ng Biyernes ng ating pagdidebosyon. Sana ito'y maging araw ng ating pagsamba, ating pagsasariwa ng ating pananampalataya sa Kanya, pagtalikod sa kasalanan, at sa pamamagitan nun din, mapakinggan natin ang kanyang salita na siyang nagpapabago sa atin. Mga kapatid, marami sa ating dumudulog dito, naghahanap ng kababalaghan o kaya ng mirakulo. Marami kong kilala na nagpupunta dito, may dinaramdam na sakit na ipinagdarasal na sana malunasan. Marami rin nagdaratingan dito sa dambana ng Nazareno na malapit na yung board exam. Kaya nga naririto sila humihiling na tulungan ng Panginoon upang malampasan nila yung kanilang pinagdaraanan. Maraming iba't ibang problema, iba't ibang suliraning pang-araw-araw ating itinataas sa ating Pong Jesus Nazareno. Dahil alam natin sa Kanya lamang tayo makahanap ng tutulong at lulunas. Pero sa napakinggan natin sa salita ng Diyos sa araw na ito, mayroong mga balakid sa ating maaring pagdulog sa Panginoon. Balakid sa ating pagtanggap ng kanyang salita. Balakid upang tayo'y tunay na sumampalataya. Balakid para ang Panginoon ay makagawa ng kababalagan sa ating buhay. Kaya nga yun napakinggan natin
sabi doon sa Ebanghelyo, sa katapusan nito, dahil sa di nila pagsampalataya sa Kanya, hindi siya nakagawa ng kababalaghan. Hindi niya nagawa ang paggaling ng may sakit dahil ayaw nilang tanggapin ang salita ni Jesus. Dalawang balakid ang binibigay sa atin na dapat nating malampasan at matanggal para lubos nating mapakinggan at tayo makasampalataya kay Jesus Nazareno. Yung una, galing sa unang pagbasa, si Propeta Jeremias isinugo ng Diyos para ipangaral yung kanyang salita. Sabi pa nga ng Diyos, ito ang sasabihin mo, wala kang idadagdag o ibabawas. Pero nung napakinggan, sabi doon na mga saserdote, yung mga kaparian ng templo, ng mga tao doon sa Jerusalem, anong kanilang naging reaksyon? Sa halip na tanggapin ang salita ng Diyos na ipinahayag sa kanila ni Jeremias, ano yung reaksyon nila? Kanya siyang dinakip at gustong ipapatay. Gustong patahimikin. Bakit? Sapagkat yung sinabi ni Jeremias, yung salita ng Diyos, di nila matanggap. Ang hirap kasi ng salita ng Diyos. Ang sabi, kailangan daw nila magbago. Ang sabi, pag di sila nagbago, masisira din daw yung templo, magagaya daw sa silo. Di nila matanggap. Kaya sa halip na sila'y magbago ng puso para tanggapin ang salita ng Diyos, ang nangyari, sila'y nagalit, dinakip nila yung sugo ng Diyos para ipapatay. Madalas ganoon eh. Kapag di natin kaya tanggapin ang salita ng Diyos, patahimikin na lang. Eh lalo na ngayon, may social media. Napakadali, di ba? Pag ayaw mo yung sinasabi, palitan yung pinanonood. Palitan yung pinakikinggan. Eh, ang dami namang channel, di ba? Pag ayaw mo, di palitan. Baka nga pati dito, pag ayaw mong pakinggan yung pangangaral tungkol sa salita ng Diyos, uuwi ka na lang. Kaya tuloy, walang magagawang pagbabago ang Panginoong Hesus dahil tinatalikuran yung kanyang salita. Pag ayaw na natin, isinasantabi na lang. Hindi natin hinahamon ang sarili upang sana ang puso natin ang magbago para matugunan ang salita ng Diyos. Yan yung unang balakid, mga kapatid. Dapat matuto tayong tanggapin kahit yung mahirap na hamon ng salita ng Panginoon. Yung ikalawang balakid naman, para rin sa atin, no? Sa atin lalo na, yung mga palasimba, yung mga laging naririto. Kasi si Jesus umuwi doon sa kanyang sariling bayan. Pero nung napakinggan nila siya, sa halip na unawain at pakinggan, ano yung tumatakbo sa isip nila? Ang sabi, hindi ba kilala natin yan? Hindi ba taga dyan yan? Di ba karpintero lang yan? Hindi ba yan ay yung mga kapatid niya nga kilala natin nanay niya kilala natin. Ayaw nilang kilalanin na propeta si Jesus. Bakit? Sapagkat kilala na nila. Alam na nila yan. At baka tayo rin, taon-taon tayong pupunta dito, taon-taon tayong nagpipiesta, linggo-linggo, tuwing Biyernes, namamanata, baka araw-araw pa tayo nagsisimba at nagro-rosaryo at nagdonobena, subalit, dahil nga sanay na tayo, hindi na natin nabibigyan ng tunay na pakikinig ang salita ng Diyos. Ang agad sasabihin mo, alam ko na yan. Nakita mo pa lang yung pari, yan na naman si Father. Alam ko na yung sasabihin yan. Kabisado na namin yan. Kaya tuloy wala nang nakakapakinig ng salita.
Kaya ibig sabihin, ang salita ni Jesus, hindi lamang nilalabanan ng mga ayaw makinig. Pero tayo rin, na laging nakakapakinig ng salita ng Diyos, baka maging tayo ay mayroon na ring diferensya. Hindi na natin mapakinggan sapagkat sanay na tayo. Ilang beses narinig yan. Halimbawa, tayo mangungumpisal. Sa parehong kasalanan naman. Wala na tayong binago. Di na tayo binago ng salita ng Diyos. Di na tayo binago ng ating debosyon kay Jesus Nazareno. Pangangaralan tayo pagkatapos mangumpisal, sasabihin sa atin, magbago ka na. Pero papasok dito, lalabas din sa kabila, dahil ilang beses mo na narinig yan. Pag ganyan mga kapatid, kahit na ilang araw tayong magdebosyon, kahit na ilang beses natin ulit-ulitin ang ating mga panalangin, hindi tayo mababago ng salita ng Pong Jesus Nazareno. Hindi tayo mababago ng ating pagtugon sa kanyang salita. Kaya nga ito yung hamon sa atin mga kapatid. Sana sa ating pagdidebosyon, matuto tayong una, tanggapin, maging ang mahirap na hamon ng salita ng Diyos. Hindi tayo tumalikod agad, hindi tayo agad na matakot kapag tayo ay hinahamon ng mahirap na salita ng Diyos. At ikalawa, kahit na tayo ay laging nakakapakinig nito, sana mapulutan pa rin natin lagi ng aral ang salita ng ating Panginoon. Amen.